Nanindigan ang NBI na hindi sila ang nagpaputok ng baril na nauwi sa gulo sa Senado kahapon. Ang totoo raw, gumanti lang sila ng putok mula sa Senate Sergeant at Arms. Isa pang paglilinaw ng NBI, wala sila sa pasilidad ng Senado kundi nasa GSIS. Ang narinig din daw na drilling o pagbabarena ay hindi para makapasok ng Senado at mang-aresto, kundi para lalo pang isarado ang pinto sa pagitan ng Senado at GSIS. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, paano nga ba nagsimula ang gulo kahapon kung ibabase sa inyong mga nasa GSIS? Julio Cheryl, personal ko ngang nakita ang pagbabarena sa Senado na nagdulot ng maraming tanong sa nangyaring tensyon kahapon. Base sa nakita namin nangyari sa magkaibang palapag ang pagbabarena at palitan ng mga putok ng baril. Ayon sa NBI, ang Senate Sergeant of Arms ang naunang nagpaputok at gumantila ang NBI. Kasama natin yung mga ahente ng NBI. Sa isang bahagi ng ground floor ng GSIS building, pinapasok ang mga tauhan ng NBI sa isang hallway patungo sa isang nakasarang pinto. Matapos makarinig ng walang tigil na kalansing at ugong ng drilling machine pasado alas 7:30 kagabi. Nang makalapit ang mga ahente ng NBI, naabutan nila ang ilang kalalakihan na binabarena ang pinto na lagusan pala papasok ng Senado. Napag-alamang trabahante ng GSIS ang mga lalaki. Sinusubukan daw nilang isara ang pinto. Ilang minuto ang nakalipas, dito na kami nakarinig ng sunod-sunod na putok. Nasa gusali pa rin kami noon ng GSIS kasama ang ilang ahente ng NBI. Kahit ang mga ahente hindi alam kung saan galing ang putok. May usok ko. Tago-tago kayo sa ano? Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Ayan. Ayan. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate itong sunod-sunod na putok ng baril na naririnig po natin. Napatago ang ilang ahente ng NBI na pinaputukan pa umano pero hindi malaman kung saang direksyon galing. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Sir Flash, huwag daw i-engage! Sa mga puntong yon, nanatili pa rin kami sa gusali ng GSIS hanggang sa nakasalubong namin ang iba pang ahente na nakadeploy din sa gusali. Sabi ng isa sa kanila, mismo si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang unang nagpaputok. Pumutok ng tatlo pa atras. Pero ako. Saan kayo sir? Di ba sa Pili Kanda? Sa kantin? Oo, dito sila lumabas sa bayan. Yung pintuan ng Pili Kanda. Ayon sa NBI agent, nasa bridgeway sila ng ikalawang palapag ng GSIS building nang biglang paputukan siya mismo ni Aplaska nang lumabas ito sa isang pintuan mula sa Senado. Siya nang una, nakamahaba siya, Dito na raw napilitan ang NBI agent na gumanti ng putok bilang self-defense. Walang nasaktan sa tropa ng NBI at mga kasamang media kabilang ang News 5. Pero bakit nga ba nasa GSIS building ang mga NBI agent? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, humingi mismo ng tulong sa NBI ang pamunuan ng GSIS para i-secure ang gusali nito.
wala sa plano nilang hulihin si Senator Bato de la Rosa kagabi. Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 p.m. po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Pinaliwanag din ni Matibag ang drilling sa pintuan na lagusan papasok ng Senado. Mismo si GSIS General Manager Vic Veloso raw ang nag-utos nito. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. Julio Cheryl, pinapaubaya ni NBI Director Melvin Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos ang suwestyon ng kanyang manang Amy, Senator Amy Marcos, na i-relieve sina Matibag at iba pang opisyal ng NBI kasunod nga na nangyari kahapon. At samantala, nilinaw din ni Matibag na volunteer at hindi empleyado ng NBI ang isang lalaking hinuli na suspect daw sa pamamaril kahapon. Julio Cheryl, balik sa inyo. Gio, so bale ang GSIS ay humingi nga ng tulong sa NBI para i-secure ang pintuan na lagusan papuntang Senado. Ang tanong, bakit ba kailangang isara ang pintong yan? Dahil yun ang connected yung pinto na yon doon mismo sa Senado. Kung matatandaan natin kahapon sa live ng ating kapatid Senate Correspondent si Mean, ay nakikita doon nila o naririnig nila na may bumabarena nga doon sa pintuan na yon at nandoon lang din kami sa other side. So kung bubuksan mo yon ay connected na iyon doon at pwede nang makadaan kung sino man yung gustong dumaan doon. So sabi naman ng GSIS, they want to secure their safety lalo na sa gusali at maging ng kanilang mga empleyado. Cheryl. Kung magbabarena ng pinto, bakit naman kailangan pa ng tulong ng NBI? Ano bang ibig sabihin na i-secure ang GSIS? Doon sa pagbabarena, actually, hindi humingi ng tulong na yung GSIS. Pumunta doon yung mga ahente ng NBI dahil nga nakakarinig nga daw ng pagbabarena. So nung chinek nila, doon na nila naabutan na mismo mga carpentry staff ng GSIS yung gumagawa noon. Hindi naging parte yung NBI. Nandoon lang sila to check the situation, kung anong nangyayari. At doon nga ine-explain sa kanila na they have to seal off yung door na yon dahil yun yung lagusan doon sa may Senate area. Cheryl. Nag-cause kasi ng pagtataka kung ano yung pagbabarenang yun. So, malinaw na wala ring coordination or pasabi man lang na isasara nga nila yung pintong yun sa Senado. That we have to get confirmation then from GSIS kasi on the part of GSIS, wala pa tayong naririnig sa kanila. So far, yung naririnig lang natin sa NBI na nagpadala ng letter, ang pamunuan ni Veloso ng GSIS sa NBI to secure and maintain the peace and order within the GSIS premises. At hindi rin natin nakita, Cheryl, ang mga tauhan ng NBI sa Senate area dahil nakasama din tayo doon lang din tayo sa GSIS building. Cheryl. Eto, Gio, linawin ko lang, no? Nasa ground floor kayo ng GSIS, nasa ground floor din ang pintuan na binabarena. Ang tanong, bakit meron mga taga-NBI sa second floor kung saan nagsimula itong putukan? Nasa second floor sila, Julius, dahil yun nga, based na lang din sa hiling din ng GSIS na masecure nga yung area ng GSIS. So siguro dahil nung time na yon nag-check sila kung kamusta yung iba't ibang palapag ng GSIS na katabi lang din ng Senado. So nung time na yon doon sa may bridgeway nakatayo itong NBI agent at biglang lumabas si Aplaska nung na-identify nga daw niya na NBI yung nakatayo on the other side, bigla na lang daw itong na nagpaputok at na siyang ikinagulat din ng NBI agent na gumanti din ng mga putok. Julius. Ang isang malaking palaisipan sa amin na Gio ay nung na-interview namin kagabi si Director Matibag ay talagang kinonfirm niya na wala na silang mga tauhan diyan sa GSIS
mga bandang alas 4 pa lang, umalis na raw yung mga taga-NBI. Itong nangyaring pagdidrill at yung nangyaring putukan, nakita mo mismo sila. Mga anong oras to? Nangyari ito, Julius, pasado na alas 7 ng gabi nung nakapasok kami doon sa hallway kasi at first, yung mga NBI agent natin ay nasa labas lang din. Hindi nga din sila nakapasok dito sa mismong GSIS building. Noong tinawag na lang sila ng mga security nitong GSIS mismo, based na din sa nakita din natin, tinawag kami doon sa labas na unang pumasok yung mga NBI agent, naglakad sa hallway hanggang nakarating kami sa may dulo kung saan nga yung pinto na yon na binabarena. Julius. May info ka ba, Gio, kung nagre-report itong mga kasama mo nga mga NBI kay Director Matibag nang nangyayari na itong kaguluhan? That we have to confirm, pero well coordinated itong mga NBI agent, matagal na sa serbisyo at alam nila, nakita natin doon, Julius, alam nila yung kanilang ginagawa. Inuuna yung safety ng kanilang mga tropa, kahit tayo, siguro naging liability na rin nila yung iba sa mga media na kasamahan natin. Pero lahat yon, I think, well coordinated, especially walang nag-expect na may biglang magpapaputok, lalong-lalo na unang pinaputukan itong NBI agent based na rin din sa panayam natin. Julius. Yan ngayon ang dapat sagutin ni Director Matibag. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.